po ay magsitayo at Amen, Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapon na ito na binigay niyo po sa bawat isa. Sa pagkakataon po na ito na pinagtipon-tipon niyo po kami upang magpuri at magpasalamat lamang sa inyo, Panginoon. Igay niyo po kami sa hapon na ito, nawa na i-bless niyo po ang lahat. Ang mga wala pa po dito, Lord God, igay niyo po sila pupunta sa bahay-sambahang ito, Panginoon. At maging sa mga wala pa dito, Lord God, mas i-bless niyo pa po sila, Panginoon, upang magpatuloy lang po sila sa pagsamba sa pangalan niyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. In Jesus' name, pray. Amen. I will pray.
continue to worship the Lord. Let's sing Come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, pour out. I need your
Jesus. Hallelujah, Lord. We praise your name on high, O God. Sa iyo namin ibinabalik, Panginoon, ang lahat ng pagdakila, mataas na pagsamba, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We glorify your name. We praise your holy name, O Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Sa mga oras na ito, Panginoon, una, higit sa lahat, kami po ay humihingi ng tawad sa aming mga nagagawang mga pagkakamali, O Diyos. Mga pagkakamali, kasalanan, O Diyos, na ito man ay maging sa salita, sa gawa at sa isip, Panginoon. Mga pagkakamali, kasalanan, O Diyos, na tunay na, O Diyos, na nagpasama ng iyong kalooban, nagpasama ng damdamin ng aming kapwa, Lord God. Mga kasalanan, Lord God, na sinasadya o hindi man, Panginoon, ito yung aming hinihingi ng pagpapatawad sa inyo. Dapatin niyo, Panginoon, na kami maging karapat-dapat sa inyong harapan sa mga oras na ito, sa pagsamba, sa pakikinig ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat, Panginoon, muli mo kami idinako sa bulwagang ito, O Diyos, na tunay nga sa isang linggo, Panginoon, ito ang oras ng aming pahinga at tunay nga, O Diyos, na sa inyo kami nakakakuha ng pahinga, O Lord. Kaya sa mga oras na ito, kung ano man ang aming mga mensaheng maririnig, Panginoon, gawin nyo itong kalakasan sa darating na linggo ng aming mga buhay. Ang iyong tagapagsalita ay itago nyo sa iyong harap, sa inyong likuran ng sa ganun, Panginoon, ang kabutihan at kadakilaan nyo lamang makita. At Panginoon, ganun din sa aming mga makikinig, Lord, buksan niyo ang aming mga puso, aming mga isipan, Panginoon, nang sa gayon, maging tumimo ang iyong mga salita, Lord God, sa aming mga puso. Ito'y maging aming araw-araw at maging, Panginoon, may share namin sa aming mga kakilala, sa aming mga kaibigan, Panginoon. Salamat, O Diyos, salamat sa buong araw na ito, nakatagumpayan mo lamang, Panginoon, ang aming mararanasan, O Lord God, kabutihan at kadakilaan mo lamang ang aming aasahan, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, salamat po, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mahal niya tayo, kaya tayo'y nalilito. Ayos na, palaban ko ay ikaw. Sa pag-abot mo ng gama, hindi mo ay nagkakala. Sa dalawang oras Amen. Isa nga po munang malakas at mataas pong palakpak ngayong hapong ito. Yung mas malakas pa po dyan. Doon. Thank you sa bawat isa na patuloy po sumusuporta sa kabila talaga ng init. Basa naman kili natin. Pero salamat po. Ha? Nagkakapi ka yung kapatid natin dalawa. Yan, ganun pa man, salamat po sa bawat isa at higit lalo po sa ating Diyos na buhay na nakikita talaga natin na malakas pa rin po tayo, no?
At sa ating mga online viewers po, mga 3 po o 2 na patuloy na sumusuporta. Kung sino man po kayo ay salamat po sa inyong mga buhay. At manawa ay nasa magagandang kalagayan po tayo. Kaya naman po, bago tayo mag-umpisa, pampawala ng kaba. Pero parang hindi na lang kinakabate si Brother Doc eh. Sino po muna ang gustong mag-testimony or meron po ba gustong magbalik ng pasasalamat sa ating Diyos? Meron po ba? Ha? Ayan. Meron daw po. Palakpakan po natin ang buhay ng ating kapatid na ito, Sister Marvic. Mabilis lang po yung of course, nagpapasalamat po ako higit sa ating Panginoon sa pagbatnubay. Maraming linggo ang lumipas, siguro hindi niya ako nakita. Napiling ko, pag binibigyan ako na ng task, andun yung maraming nangyayari sa aking buhay. Pero alam niyo naman ang nangyari, lumipat ang buwan, si Lola, tapos si Tatay. Kaya, pero kailangan pa rin maging matatag, kailangan pa rin magpatuloy sa kabila ng mga sunod-sunod na mga pagsubok. Alam ko, may layunin ang Diyos kung bakit yun nangyari at siguro yun na talaga. Kaya salamat po sa moral support, sa spiritual support, at maraming salamat po sa lahat ng panalangin sa aming pamilya. Maraming salamat po. Meron pa mo ba? Dahil kung wala na po, sige po, tuloy-tuloy na po tayo sa gawain ng Panginoon. Tawagin na po natin ang ating tagapagsalita ngayong hapong ito. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ng ating kapatid, Brother Doc Edwin Cortez. Mapagpalang araw po mga kapatid. So praise God. So salamat po sa ating music team na kung gaano kainit ang ating panahon, ganun din kainit yung kanilang pangunguna sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon at kasama na natin si Brother Amado dito sa itaas. Praise God. Ganun din po si ating mahal na pastor, Pastor Sunday Abobo. Magabat hindi po siya makakyat, nandiyan po siya kasama natin sa ibaba. So, salamat po mga kapatid sa ating mga online viewers, sa ating mga pastor. Salamat po sa inyong patuloy na suporta. At sa ating mga kapatiran sa abroad ay sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So, ngayon po yung last Sunday ng April. Susunod ay May, June, July, August. Then, September na naman. So, makikita na naman natin si Jose Marichan. Makakarinig na naman tayo ng mga Christmas song, mga decoration. So, isa nga po ang Pilipinas sa pinakamahabang diwang ng Kapaskuhan, ng kapanganakan ng ating Panginoon. Subalit, kung gano'ng kahaba yung ating pagdiriwang sa kanyang kapanganakan, napakaiksi naman yung ating pagdiriwang para sa muling pagkabuhay. No? Halos isang araw lang mag-Easter Sunday na se-celebrate, samantalang napaka-importante rin po ito. No? Napakahalaga rin po ito, lalo na sa ating mga Kristiyano bilang mananampalataya. Dahil kasama po ito sa ating pinaniniwalaan. No? Kasi po yung ibang paniniwala, tulad ng nagsasabi na si Kristo ay tao lamang at hindi siya Diyos. Yung mga paniniwala na siya ay isang propeta, naniniwala din sila na si Kristo ay sinilang, pinanganak. Subalit hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay.
So yun po ang ating kaibahan, no? Na dapat nga po nating laging alalahanin na dapat din nating pagdiwang ang kanyang muling pagkabuhay. At dahil nga po dito ay nais ko pong sumatalin ang pagkakataon para itapik ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So ang title po ng ating topic ay ang Resurrection of Jesus Christ. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Romans chapter 10 verse 9. Tayo po magsipayo para sa pagbabasaan ng ating teksto. Romans chapter 10 verse 9. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Sa Tagalog po, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Tayo ba'y manalangin? Dakila at makapangyarihan Diyos, ang nga masalangin, magpapasalamat po kami at muli kami nagkatipon upang mag-aral ng iyong mga salita, Lord, at maging patutunawa sa bawat isa ang muling pagkabuhay, Panginoon, na dapat naming panaligan. Dalangin po namin ang ipagabay sa lingkod, Panginoon, at ang bawat isang makakapakinig. Buksan po ang aming puso, isipan, upang lubos naming maunawaan ang iyong nais pahitig sa bawat isa. Sa po lahat ng kapurihan, lahat ng kadakilaan, in Jesus' name, Amen. So ang tema po natin, Jesus is alive. So, madalas po natin niya inaawit. Sino po nag-attend ng naka-attend ng ating Sunrise Fellowship noong first Sunday, no? Sila sister, sila brother na natin. Since dapat ito nga yung celebration ng resurrection ni Christ, eh, iba rin po yung naging topic. So, ano po yung naging topic nun? Ang topic po ron ay before the cross. Yung pong trial ng ating Panginoon Jesucristo sa harap ni Pilato. Yun po yung naging topic. At hindi po na topic ang patungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So, maganda naman po yung naging topic. Tunay naman po na nakaka-bless. So, meron pa mang video na pinanood na patungkol sa patutuon ni Kuya Kim. So, napagpala rin naman po ang bawat isa. At ang tinema po ron ay patungkol sa paghatol sa ating Panginoon sa harap ni Pilato. So, ang teksto nun ay Mateo chapter 27, 15 to 26. So, dito rin po tayo mag-umpisa. Since ito nga ay nabanggit na natin. So, Mateo chapter 27, verse 24. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo, sabi ni Pilato. Ngunit, nasabi po ni Pilato dahil nagawa na rin naman niya yung mga dapat niyang gawin dahil ilang ulit na niyang binigkas o sinabi na wala akong makitang kasalanan sa taong ito. No? Wala akong makita sa kanya para parusahan siya ng kamatayan. So sa chapter
Ganito nga po yung pangyayari, no? Sa Lucas chapter 23, pinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at mga tao at sinabi sa kanila, isinakdal niyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, sinisiyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kung walang katotohanan ang mga paratang niyo sa kanya. Gayon din naman si Herodes, dahil nga po pinadala rin niya ito kay Herodes nung nalaman niya na si Jesus ay taga Galilea. Subalit pinabalik din sa kanya. So hindi siya dapat hatulan ng kamatayan, wala siyang kasalanan. Kaya ipahahagupit ko lamang siya at papalahayain. Subalit, nagwawala yung mga tao, sigaw ng sigaw, no? Patayin ang taong yan. Ipako siya sa krus. So, at since araw ng Pasko, no, nakaugulian ng gobernador na magpalaya ng isang bilanggo. So marahil kadalasan ang pinapalaya na bilanggo ay yung medyo maliit lang ang kasalanan, no? O kaya yung may edad na. Kadalasan ganun yung pinapalaya, kahit dito sa atin pag Christmas merong parol, no? Pinapalaya yung mga mabababa lang ng sentensya, mga napagpinibangan. So ang pinakuha ni Pilato, yung isang bilanggo na notorious. Ibig sabihin, kilala sa kasamaan. Isang notorious na tao, kinakatakutan, sakit ng ulo ng lipunan, madaming kasalanan, mamamatay tao. Kumbaga, most hated man sa lugar na yun, na ayaw nilang makakasalamuhan. So, pinatawag niya sa tao na, siyempre, yung mga tao ay ayaw namin yan. Makakasalumuhan mo yan, pagka pinalaya mo yan, gagawa na naman yan ng kasamaan. No, yun ang iniharap sa kanila ni Pilato. Tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig niyong palayain ko? Si Jesus Barabas, Jesus din po ang pangalan niya, no? Si Jesus Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo. So, marahil na-expect talaga ni Pilato na siyempre ayaw nilang palayain yung notorious na tao na maaaring gumawa na naman ng mga kasamaan. Subalit nakakapagtaka, nagsigawan ng tao. At ang gusto nilang palayain si Barabas. Palayain si Barabas. So, nakakapagtaka. Kaya naisip ni Pilato na wala na siyang magagawa. Kumbaga, sarado na yung isipan ng mga tao. Wala na sa tamang katwiran. Bagay, ganun din naman ngayon, dito sa panahon ngayon, pamungkol sa politika. Diba, nakikita natin, sarado na yung isip ng mga tao kung magsino talaga yung gusto nila. Kahit napakarami ng kaso, kahit kung ano-ano lang, yun pa rin ang gusto nila. Ganun katigas yung ng mga tao no? Sarado na yung isipan. Ganon din naman sa reliyon, di ba? Nakikita nyo, mga religyoso, no? Na hindi mo na ma-sharean, no? Nag-uumpisa ka pa lang, nire-reject ka na. Sarado na yung kanilang isipan sa katotohanan na kahit anong i-share mo, wala, hindi nila tatanggapin. Napakahirap baguhin yung kanilang paniniwala at kung ano yung kanilang kinagisnan. Sabi nga nila, ito yung aming kinagisnan, ito na rin yung aming kamamakayan. So, ganun po, no? Mga tao, kapag sarado ng isip, wala na. Oo.
handado ka. So mas pinili nila yung tao na palayain si Barrabas, isang masamang taong pinalaya kapalit ni Kristo, isang makasalanan ang pinawalang sala at si Kristo ang pinarusahan. Pero hindi ba parang si Barrabas din tayo, mga kapatid? Bagamat kahit natin sabihin, hindi naman tayo ganun kasama. Pero tayo man, pinalaya. Pinalaya dahil kay Kristo. Tinatawad ang ating mga kasalanan. At si Kristo pinarusahan. Hindi po ba ganun, mga kapatid? Pinako sa krus, namatay. Dahil sa ating kasalanan. Subalit ito naman talaga yung pakay ng ating Panginoon. Na tayo ay mapalaya, tayo ay mapatawad. So balik pa tayo sa kay Pilato, no? Kung ganoon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Tanong ni Pilato. So ganoon naman po, ipako siya sa krus. Itong mga taong nakasaksi ng kanyang mga himala, mga pinagaling sa karamdaman, yung mga inaanihan ng demonyo, pinalaya, pinakain, no? Ilan po yung pinakain ng ating Panginoon? 5,000, 4,000. Pero ngayon nagsisigawan, naipako siya sa krus. So kaya nagpakuha ng tubig si Pilato at naghugas kamay sa kanilang harapan. Sabi niya, wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. At doon nga nagsimula yung kalbaryo ng ating Panginoon. Tinagupit ng paulit-ulit na halos buong katawan ay nabugbog na. Punulan ng latay. Nilibak. Pinatungan ng koronang tinik. Sabi sa kanya, mabuhay ang haring maudyo. Tapos biglang duduraan. Bagay, ganun din naman yung ginagawa ng mga tao. Nagsasabi na si Kristo yung kanilang hari. Subalit hindi makita sa kanilang buhay. No, parang nila pinuputungan din ng koronang tinik ng ating Panginoon. Nagbibigay ng kapigatian, ng sakit, ng kahiyan sa Diyos. So at matapos nga na hagupitin, ibakin, pinapasan sa kanya napapamabigat na krus hanggang sa lugar na tinatawag na Golgotha, na nangangulugan buok ng mga bungo. Pinako siya sa krus. At dalawang tulisan ang kasabay niyang pinako, isa sa kanan at isa sa kaliwa. So at simula sa krus, at sabi po sa Lucas chapter 23 verse 39,
Kinuya siya ng isa sa mga salarin na kabitin at sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas po ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ba'y pinarurusahan tulad niya? Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa mga ginawa natin. Ngunit ang tayo walang ginawang masama." At sinabi niya kay Jesus, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na." At sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso." So, ganun po naman talaga ang layunin ng ating Panginoon na magligtas, magpatawad. Hanggang nga po sa uli, sa uling salita, sabi niya, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." At sa uli, sumigaw siya, "Ama, sa mga kamay mo'y pinagtatagbilin ko ang aking espiritu." At doon na siya nalagutan ng hininga. At marami ang kaganapan na nangyari hanggang sa siya ay ilibing. Napakarami account sa Bible na nagpapatunay na muling nabuhay ang ating Panginoon. So sabi nga po sa Mateo, ito na po yung muling nabuhay si Jesus. Mateo chapter 28 verse 1, "Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol na malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw nito. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at kasing puti ng pusila ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animupatay nang makita ang mga anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Hali kayo, tignan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa mga alagad niya na muling nabuhay at mauna sa Galilea. Makikita niyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang mali sa libingan. Pinagkarihan sila ng magkahalong takot at galak. At patakbong nagpunta sa mga lagad upang ibalita ang nangyari. So, ganun nga po, no? Na-witness na ng dalawang Maria na wala na ron ang ating Panginoon. At yung mga bantay naman, nag-ulat. No? Pag-alis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilang mga kawal na nagbabantay sa libingan. At ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ng mga ito matapos mapagpulong sa patatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamahita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala."
Tinanggap ng mga bantayan sa lapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. At ganoon din nga po, no, nagpakita rin siya sa mga alagad. At yung iba nga po ay may pag-aalinlangan pa, tulad ni Tomas, no? Sabi ni Tomas, ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng pako sa kanyang mga kamay at maisot dito ang aking daliri at hanggang hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagliran. So ganun nga po, no? Maging alagad ng Panginoon ay may pag-alinlangan. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay at ilapit mo dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagliran. Huwag ka ng mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. At sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. So, ganun nga po mga kapatid, no? Maraming ato, si Mateo, si Mark, si Lucas, at si John, patungkol sa patotoo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At nung muli nga po ay bago po umakyat ang Panginoon sa langit, sinabi niya sa 11 alagad na nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismoan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So yun nga po yung pinakahuli, no? Yung tinatawag na Great Commission na kung saan sinugo niya yung kanyang mga alagad na patuloy na ginagampanan natin bilang mga lingkod niya. So meron lang po tayong 4 na ito po, no? Why is the resurrection of Jesus Christ important? So bakit po ba mahalaga ang pagkabuhay ng ating Panginoon? So una po, it proves the immense power of God. So katibayan ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, ang paniniwala sa pagkabuhay na muli ay paniniwala sa Diyos.
na ang Diyos na may likha ng lahat ay may kapangyarihang buhayin muli ang mga patay. At ito'y kanyang pinatunayan ng kanyang buhayin ang ating Panginoong Jesucristo. So God reminds us of His absolute sovereignty over life and death. So, ganun po, no? It proves the immense power of God. So, pangalawa po, it demonstrates that God accepted Jesus' sacrifice on our behalf. So, pinapakita nito na ang ginawang pagtanggap ng Diyos Ama sa paghahandog ni Jesucristo para sa ating kaligtasan. Siya naging kordero ng Diyos na umako sa parusang dapat ay para sa tao. Sabi nga po sa 1 Corinthians 15, verse 3 and 4, sapagkat ibinigay na sa inyo ang pinakamalagang aral na tinanggap ko din. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Sabi po sa Hebrew, minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili. At iyon ay sapat na. So siya po ang kordero ng Diyos. Pangatlo, it is the triumphant and glorious victory of Jesus Christ over sin and death. So ito ang katibayan ng tagumpay na ipinakikita po nito na ang kapangyarihan ng kamatayan at ni Satanas ay nalupit na. So sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 15 verses 54 to 55, kapag napalitan na ang walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, malutuban na ang nasasaad sa kasulatan. So nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Sabi nga po, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan kamatayan ang iyong kamandag? So napagtagumpayan na po ng ating Panginoon ang kasalanan at ang kamatayan. Pang-apat, it gives the believers hope and assurance for eternal life. So ang kanyang muling pagkabuhay ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sa Korinto po, may ilang mananampalataya na hindi naniniwala sa pagkabuhay. Sa pagkabuhay na muli ng mga patay. Kaya sinulatan po sila ni Pablo. Sabi po sa kanila ni Pablo, ngayon, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, bibitaw na hindi muling binuhay ni Kristo, si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkaganon, nilitaw na kami mga bula ang saksi ng Diyos sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit nilitaw na hindi ito totoo. Nilitaw na hindi ito totoo. Kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay, kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahahango sa inyong pagkakasala.
at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, nilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. So, meron pong 6 na bagay na pinupunto si Pablo sa mga Korinto. Ito nga po yung consequences kung walang pagkabuhay na muli ang mga patay. Una, ang pangangaral tungkol kay Kristo ay magiging walang kabuluhan. Pangalawa, magiging walang katuturan ang pananampalataya. Pangatlo, ang lahat ng mga saksi at nangangaral tungkol sa pagkabuhay na muli ay magiging sinungaling. Pang-apat, wala pang nahahango mula sa kasalanan. Kalima, ang lahat ng mga namatay na mananampalataya ay napahamak. Pang-anim, ang mga Kristiyano ay magiging pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit si Jesus ay tunay na nabuhay mula sa mga patay. Bilang katibayan na bubuhayin muli ang mga patay. At ito ang katiyakan na tayo'y bubuhayin din naman. So, ganun nga po mga kapatid, ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong si Kristo ang katibayan ng pagkabuhay ng lahat ng tao, na ang pangunahing pundasyon ng ating pananampalatayang Kristiyano. At hindi gaya ng ibang reliyon, ang Kristiyano lamang ang nagtataglay ng isang leader na napagtagumpayan ang kamatayan. At siyang nangako na mangyayari din gayon ang ganon sa kanyang mga tagasunod. Yung ibang mga leader na reliyon ay bibingan lamang yung kanilang huling hantungan. So, sinabi nga po ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sumasampalataya na nabubuhay ay hindi na mamamatay kailanman. So mga kapatid, lagi po natin isama sa ating declaration of our faith ang paniniwala na muling ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po sa teksto, muli sa text natin, kung ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So, salamat po sa Diyos pagkat tayo'y may katiyakan na ang Diyos nating sinasamba, ang Diyos nating sinasampalatayanan, ang Diyos na ating pinagpilingkuran ay isang Diyos na buhay at makapangyarihan. Magandang hapon po sa inyo. Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na yung mga salita mo, pinabahagi na pakinggan at natutunan po namin sa tithes and offerings po, Lord God, na binabalik po namin sa inyo, na nanggaling po sa inyo, at kung hindi dahil po sa inyo, wala po kami na kung ano pong meron sa amin. Sa mga tao po na narito, Lord God, physically, emotionally,
financially, spiritually, i-bless mo po sila, Lord God. I-bless mo po ang lahat ng mga taong narito upang maibalik po namin ang lahat ng papuri at mga sacrifices po, Lord God, ay binigay niyo po para sa amin. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise. Sound check. Ayun, ngayon nga po ay nadako na po tayo sa ating pong mga announcements. Ayan, sige po. Ano po ba ang ating mga announcement for this afternoon? Ayan, sige po. Ayan, ito na po. Unang-una, sa darating po na May 17, 5 p.m. sa aming church. Ayan, ano po ang meron po dito? Ayan, wala na kalagay. Siguro, I believe ano po ito? Anniversary ng GWYAM. Ha? Parang palaro ata dito. Hulaan natin. Ayan, GWYAM anniversary. May 17 sa may main church. Ayan, 5 p.m. Para po ito sa mga kabataan po natin. And next po natin, Men's Ministry, 6th anniversary naman. Ayan, sa darating na June 16. I believe 12. Tama po. Ayan, June 12, 2026 sa may Davids of I Resort. Mapulang Lupa, Pandi, Bulacan. Okay. Ayan. Sige po sa lahat ng mga men's. Ayan, pwede po kayo sumama. I believe may mga activity po tayo dito. Parang may mga basketball ata dito eh. Mukhang bubuo tayo ng grupo. Okay? Ayan, next po. Ayun, mukhang wala na daw po ata. And I believe mga birthdays. Ayan, baka may mga birthdays po for this week. Okay, sige. Thank you so much. And before we end, ayan, tawagin na po natin yung next po for the closing prayer naman.
Tayo nga po tumayo para sa huling panalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming pong salamat sa katagumpayan ng gawain ito. Salamat po, Lord, sa lahat ng ginamit, Panginoon, mula sa music ministry at sa iyong mensahero, Lord God. Maraming pong salamat. I-bless nyo nga po sila, Panginoon, na patuloy nga po silang gamitin para sa inyo, Panginoon. Especially, Lord, nga po sa mensahero nagpahayag ng mensahe. Salamat po, Lord, at i-bless nyo nga po siya, Lord God, at ang kanyang pamilya, Lord. At patuloy niya nga pong gamitin siya, Panginoon, na ipagpatuloy ang iyong pag-aaral, Lord God, at imensahe, Lord God, na salamat, Lord God, at na natutunan po namin, Lord, na ikaw ay muling nabuhay, Lord God, na patotoo na ikaw ay buhay, Panginoon. Mabuhay nga po kayo sa aming puso, Panginoon. Salamat po, Lord, at ingatan niyo nga po kami, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming mga sasakyan, Lord God. Ingatan niyo nga po kami na makauwi nga po kami sa aming tahanan, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo pinadako sa ating pong benediction. To God be the glory. ng isang manggagawa na kung saan naging daluyan ang mga salita ng aming pong napakinggan ngayong hapon ito na siyang magpapalakas muli sa aming pong pananampalataya mula sa oras na ito hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, nawa patuloy ang iyong mga salita ito po ay gumalang kumilos sa aming mga buhay. Salamat din, Panginoon, kung saan ang aming pong may pinananalangin tungkol po sa mayroon pong karamdaman. Narito na po siya, nakikita po namin na siya po ay patuloy na pinagagaling po ninyo ang aming kapatid na si Brother Amado at ngayon aming patulsan, bagamat hindi po namin siya nakasama dito sa itaas. Nandun naman po siya sa baba at nakikinig din po siya ng mga salita. Nawa ang patuloy na kalakasan ay kanilang maranasan sapagkat alam namin dala-dala po rin ito sa inyong muling pagkabuhay. Ganon din po ang aming kapatid ni Sister Seni Cortez, patuloy Panginoon ng iyong kalakasan
ay maranasan din po niya, bagamat hindi po namin siya nakakasama sa lugar na ito, alam namin sa pinababahagyan din ng iyong mga salita sapagkat siya po ay nanonood ngayong hapong ito at maging ang aming kapatid ni Sister Deling Diaz. Nawa sa hapong ito, Panginoon, maging aming pong mga kapatiran na meron pong mga suliranin at mga karamdaman na narito ngayong hapong ito, hinihingi po namin ang iyong kagalingan at ang aming pong mga magsabuhay din na hindi pa nakakilala sa inyo, nawa, hindi po niyo sila kabagam po ninyo ang kanilang mga hamon. Maraming salamat po, Panginoon, ngayong hapong ito. Sumayin niyo nawa ang pagpapala na nagmumula sa mga anak at mga espiritu. Humayo po tayo na mayroon pong kapayapaan sa pangalan ng Jesus. Amen at amen. Tapos na po ang gawain na sa sunod na linggo. Kita-kits tayo ulit. Lord, we
Ano yan, be? May tubig ka? May inom ka? Minom ka. Saan tayo? Yung gitara ko. Okay, kaya ba na? Pagkaya ako. Diba na kulit na gitara ko? Yun. Nag-ayos kasi siya eh. Hindi pwede mag-iwala ng tanong. Tumawa ka sa akin. Sino yung lalo itong dalawang Pero alam mo normal, kasi sila ati Jonah, inabot din ng ganong alas ni Sena sa sila. Kasi wala na. Sa totoo lang bumaba yung doktor ay mag-ito yung sa dami ng pasyente sa kasi sa lang na kasi ito na nagkakatawa nila yan. Tatawagin niya pa yung pinaka-surgeon noon kung ano ang i-reseta niya, ano yung advice niya. Kaya ang tagal. Kaya kasi pala ang attach. Ano parang hindi ba? Parang hindi siya interest mo muna. Sisters, ano ba kapapagod? Sabay niyo ba si Dog? Kasi mga sa akin, ang hirap mo. Kasi customer sa ilo. So, inabenta mo na yung sniper mo. Ano na may model na niya? Model na Version naman yan eh. Isa akin. Kay Tito, ano eh, version. Kay Tito, version. Yeah.
Ano to? Yan pa kabilang te. Ayan. Kanina pa yung kumakakas. Bye, Cass! Isa mo? Oo. May